Nandito tayo ngayon sa may Arizona on the way to Grand Canyon at nalulungkot talaga ako that I have to do this video right now dahil nabalitaan ko nga that the grave threat case against Duterte for the threats he made against Franz Castro has been junked by the QC prosecutor at hindi man lang umabot sa kaso na tinignan ng isang judge yung case for its merits. Yung prosecutor na took it upon himself to decide na hindi daw enough yung basis at wala daw enough evidence to show na may grave threat. Ano ba ang grave threat? Ang grave threat ay pagbabanta ng isang tao sa buhay ng isa pang tao. At ginawa ba ni Duterte yun o hindi? Well, it's pretty obvious that on his broadcast, ginawa niya yun. Ang rason na ginagamit ng prosecutor na to say na hindi daw yun valid as a grave threat is kung seryoso daw na talagang papatayin niya si Franz Castro, hindi daw niya yan ibabanggit. Ridiculous daw ang ginamit niyang word. Na babanggitin daw niya on SMNI kung itutupad niya yon. Alam mo, if we use that same argument, then dapat yung teacher na nagbanta sa buhay ni Duterte nung presidente siya by saying that kung sino makakapatay kay Duterte for 50 million pesos ay dapat hindi man lang na-aresto, pero yung batang yun, bata pa yung teacher na yun, na-arrest siya immediately without a warrant by the NBI for the same type of threat na ridiculous. Pero si Duterte, no, he doesn't even need to present himself to the courts. Wala man lang hearing, hindi man lang na-aresto dahil si Duterte siya. And this is the problem with our judicial system. Justice in our country is not blind. Justice in our country is dependent on who is in power and who are the powerful. Kung may pera ka, kung may posisyon ka, o kung meron ka pang kapangyarihan tulad ni Duterte, mamak mo talaga yung ating sistema. At gagawin mo ang gusto mo dahil dito nakikita natin na wala talagang tamang hustisya dito. Hindi pantay-pantay ang hustisya natin. At nakakalungkot talaga yun na ang isang tao tulad ni Duterte continuously mocks the system because he knows that he can get away with it. How he got away with it? Again, we don't know. We can only speculate. Bakit biglang naisip ng prosecutor na wala, it's not enough evidence? The man said on national television na ikaw, Franz Castro, ikaw, Franz, ang una kong gustong papatay using my confidential funds. And he's even admitted to using confidential funds in the past to kill people. And he wants to do it again. Tapos ngayon, sasabihin ng prosecutor, that's ridiculous, and he was just what? Joking again? Hindi po biro ang pagbabanta sa buhay ng isang tao. That's not funny. Hindi nakakatawa yun. Pero sa mga supporters si Duterte, natatawa kayo dahil hindi ko talaga maintindihan ang utak ng mga ibang tao dyan na tingin nila ang pagpapatay ng tao ay nakakatawa at pinagtatawanan dapat. Hindi po pinagtatawanan ng buhay ng ibang tao. At ang ginagawa ni Duterte ay hindi tama po at dapat pong makita ng ating mga kababayan at ng ating bansa at ng buong mundo na pantay-pantay ang batas sa atin. This is a mockery of justice and he is mocking it. Pinagtatawanan niya tayong lahat, including yung mga supporters niya. Dahil alam niya na uto-uto ang mga sumusuporta sa kanya. Alam mo paano niya alam yun? Dahil siya na nagsabi mismo na pupunta siyang impyerno. At sinasabi niya lahat po ng sumusuporta sa kanya ay kasama niya doon. Huwag daw sila mag-alala, sasama sila. Alam niya na ang ginagawa niya ay hindi tama. At alam niya na ang mga sumusuporta sa kanya hindi tama. Hindi nag-iisip ng tama. Pero tuloy pa rin ang mga sumusuporta sa kanya. Nakakaawa. At ito po siguro kaya ginagawa ko itong video na to is para paalala lang sa lahat na mag-isip naman kayo ng tama. Gamitin nyo po utak nyo. Karamihan sa atin hindi na ginagamit ang utak natin. At ito po isang prime example ng problema sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ng mga taong hindi na nag-iisip, ng mga zombies na lang, na sunod-sunuran na lang, na wala ng sariling malay, wala ng sariling kaalaman. At sana po magkaroon ng hustisya. At sana po magising ang ating bansa. At magising din ang buong mundo sa mga katarantaduhan na nangyayari ganito. At alalahanin natin na hindi biro ang pagbabanta at pagpatay ng tao. At yan ang katotohanan.